Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, nandito pa rin tayo sa Babul Ashir, Chapter 10 ng Kitabut Tahara. Al-Mas'alatus Sabi'ah, ang ikapitong usapin insyaAllah. Fidamil Mustahada. Yung mustahada, siya yung babae na merong istihada. Tinawag itong istihada kasi ito ay pagdurugo na minsan ay napagkakamalan na dugo ng buwan ng dalaw o parang buwan ng dalaw, pero ito ay iba na pagdurugo. Al-istihada to, ang istihada, silanud dam fi gayri waqtihi ala sabili an-nazif min urukin yusamma al-adil. Ito raw yung pagdaloy ng dugo na hindi katulad ng haid na nasa oras nito, buwan-buwan. Yung iba regular na dumarating, yung iba hindi regular, pero dumarating talaga ito. Pero yung istihada, bigla lang itong dumarating ng walang dahilan. So ito ay dugo na nanggagaling sa ugat. At ito ay dugo na nazif, kumbaga yung mas malabnaw kaysa sa dugo ng buwan ng dalaw. Okay? So yung mga babae, yung karamihan sa kanila, alam nila yung distinction sa pagitan ng dugo, as in yung blood, at yung haid, yung menstruation. So meron silang mga physical na pagkakaiba. Halimbawa, yung sa amoy, yung sa density nito, consistency nito, minsan sa kulay, at iba pang mga bagay. Wadamul istihadati yukhalafu damul haid fi ahkamihi wa fi sifatihi. Ang istihada ay naiiba sa haid sa mga ahkam, sa mga hatol na may kinalaman dito, at gayon din sa mga katangian nito. So tulad na banggit natin nung nakaraan, isa doon yung ang merong buwan ng dalaw, bawal magsala, bawal mag-ayuno, pero ang merong istihada, pwede magsala pero kailangan niya magwudu tuwinang siya ay magsasala. Kaya dapat ma-distinguish ng tao kung ano ba yung dugo na lumalabas sa kanya. Na dito sinasabi, wahuwa arakun yanfajir fir rahim. Ang sanhi o dahilan ng istihada ay ang pagputok daw ng isang ugat sa sinapupunan o alinmang bahagi na malapit doon, bahagi ng katawan na malapit doon, at ito ay lumalabas sa babae na parang buwan ng dalaw. So ito ay natural na dugo na katulad ng dugo na merong blood type, yun yung istihada. Dugo talaga siya. Dugo talaga siya. Okay? At hindi katulad nung haid. Ang haid kasi, yung buwan ng dalaw, ito ay egg cell na hindi na fertilize. Okay, sa buwan-buwan, yung babae ay nagre-release ng egg cell, at kapag hindi ito na fertilize, walang dumating na sperm cell, ito ay nagiging buwan ng dalaw, nagiging haid, nagiging menstruation. So tinatawag itong buwan ng dalaw sa Tagalog kasi ang normal na dumarating sa babae ay buwanan ito na dumarating. Okay? Walang lalaki na nagkakaroon ng buwan ng dalaw. Meron ba? Meron na. Pwede naman lumamin. Walang lalaki kasi yun nanggagaling nga siya dun sa egg cell na na hindi na fertilize. Parang yung manok, di ba na yung itlog yung manok? Yung itlog ng manok, egg talaga yon. Tapos kung walang tandang na magpe-fertilize dun sa egg na yon, hindi magkakaroon ng sisiw. So technically, yung itlog ay menstruation
ng manok. Naintindihan nyo? Ang itlog ay technically menstruation ng manok. So, syempre, babaeng manok lang din yung nangingitlog. Wahuwa, ay teka, saan ba tayo? Sawaon ka na fi awkatil haydi aw gairiha. So, ang dugo ng istihada, dumating man ito sa panahon na ikaw ay merong haid o wala. O maaari itong darating nga sa panahon na ikaw ay merong haid o wala. So, ibig sabihin, maaari pala na yung babae, meron siyang buwan ng dalaw, tapos magkakaroon din siya ng istihada. O maaring wala siyang buwan ng dalaw, pero magkakaroon siya ng istihada. So, syempre, sa ganitong pagkakataon, halimbawa, nagkasabay yung kanyang menstruation at yung istihada, edi ang hukom na mamamayani dito yung istihada, yung haid. Kasi mas malaki siyang ahkam, may mas malaki siyang ahkam, yung pagbabawal na magsala. Okay, halimbawa, nagkasabay na yung babae, may istihada, at the same time, merong, yung natawag din nila, regla. So, ang susundin niyang hukom, yung sa menstruation, hindi sa istihada. Pero kung wala siyang haid, edi yung susundin niya, yung sa haid, yung sa istihada na hukom. Wahuwa, layam na ussalata, wala siyama, wala lwata. Ang istihada, hindi pinagbabawal sa babaeng may istihada, ang sala, ang pag-aayuno, at ang pakikipagtalik. Liannaha fi hukmit tahirat. Dahil yung babae na merong istihada, tahira pa rin siya may tuturing. Wala siya sa kalagayan ng pagiging junub o pagiging haid o nufasa, yung merong nifas. Wala siya sa kahit alin sa tatlo na ito. So siya ay may tuturing pa rin na tahir o tahira. Wa daliluhu hadithu Fatima bint Abi Hubaysh. Ang dalil dito ay yung hadith na iniulat ni Fatima bint Abi Hubaysh. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim na rin. So sinasabi dito sa hadith, qalat, sinabi ni Fatima bint Abi Hubaysh, Ya Rasulullah, inni ustahadu fala athur. Afaadu salata. Sinabi ni Fatima bint Abi Hubaysh, o sugo ni Allah, ako ay nagkaroon ng buwan ng dalaw at hindi pa ako nagiging dalisa. Ibig sabihin, hindi pa tumitigil yung kanyang menstruation. At tinatanong niya, hindi ba siya magsasala? Hindi ba ako magsasala? Faqala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, inna dhalika irkun walaysa bilhayda. Yung istuhida pala istahadu. Okay, teka. Ayusin natin translation na. So, tinanong niya, o sugo ni Allah, ustahadu. Ustahadu pala ito. Ang tinutukoy niya rito, hindi yung haid, yung istihada. So, nagkaroon daw siya ng istihada, may dumating sa kanya na pagdurugo, pero hindi ito buwan ng dalaw. At hindi pa ito tumitigil. Hindi ba siya magsasala? Yan ang tinatanong ni Fatima bint Abi Hubaysh. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi. Ibig sabihin, magpapatuloy siya sa pagsasala dahil yaon ay galing sa ugat at hindi galing sa haida, yung buwan ng dalaw. Faida akbalti al-haida, fada is-sala. Kapag ikaw ay nagkaroon ng buwan ng dalaw, hindi ka magsasala. Faida adbarti fagsili anki addam wasalli. Pero kapag natapos na ito, ay maligo ka at magsala. So, nilinaw dito na sa haid, hindi magsasala ang babae, pero sa istihada, magsasala ang babae. Wayajibu alayha an tagtasila enda nihayati haidatiha al-mu'tabira. Wajib sa babae na maligo sa katapusan ng kanyang buwan ng dalaw na nakikilala. So kung halimbawa inaasahan mo na matapos na yung buwan ng dalaw mo tuwing 3 araw, tapos wala ng pagdudugo, pwede ka lang maligo.
Okay? Ibig sabihin, hindi mo kailangan maghintay pa ng mas matagal. Actually, ganito talaga ang dapat na gagawin ng babae. Kung halimbawa dumating yung oras ng sala, so i-check niya kung meron pang buwan ng dalaw na dumating, so pwede na siyang maligo at magsala. Ngayon kung halimbawang merong darating uli na buwan ng dalaw, ibig sabihin hindi pa siya pala tapos, walang problema. Halimbawa nakaligo na siya, nakapagsala na siya, tapos meron pa palang dugo ng haid, walang problema. Wala siyang kasalanan doon sa panahon o sala na ginawa niya dahil sa pag-aakala na tumigil na yung kanyang haid. Walang problema. Walang problema, inshallah. Wa indal istihada tagsil farjaha wa taj'alu fil makhraji kutunan wa nahwuhu yamna'ul kharij. Pero yung tao na, yung babae na mayroong istihada, siyempre, lilinisan niya yung kanyang bahagi ng katawan at maglalagay siya ng cotton o ano pa mang pwedeng gamitin para hindi ito kumalat. Okay? So ngayon, na-invento na yung napkin at iba pang mga katulad nito. Merong ano nga, di ba? May iba-ibang ginagamit. Pwedeng napkin, pwedeng panty liner. Hindi uso sa Pilipinas yung ano yung tampon, hindi uso dito yun So, meron din ganun. So, pwedeng gamitin yun ng babae, inshallah. Watashuddu alayha mayamsikuhu anis sukut. So, yun nga, bukod doon sa paggamit ng mga napkin, so kailangan niya siguraduhin na ito ay maayos na nakalagay at hindi ito malalaglag o hindi kakalat ang dugo. Kasi yung istihada minsan, ano talaga siya? Yung dugo talaga na tuloy-tuloy. Na minsan nga yung tao raw na nagkakaroon ng istihada, nagiging anemic sila kasi maraming dugo yung lumalabas. Wayugni andalika al-hafa'id as-sihiyya fi hadal waqt. Thumma tatawadda inda dukhuli waqti kulli salah. So, sa mga ganitong pagkakataon nga ay pwede siyang magsala pero kailangan niyang magudu tuwing siya ay magsasala kung siya ay mayroong istihada. Ngayon sumunod na binanggit, wal mustahadatu laha thalatu halat. So meron daw 3 uri ng mustahada. Merong 3 uri ng babae na merong istihada. So babae lang ang nagkakaroon ng istihada. Al-halatul ula an takuna laha adatun ma'rufa. Yung babae na meron siyang regular na pagdating ng buwan ng dalaw. Al-halatul thaniya idha lam takun laha adatun ma'rufa. Yung babae na irregular yung kanyang buwan ng dalaw. Babalikan natin lahat ito. Banggitin lang natin muna yung 3. So yung una, yung may regular na buwan ng dalaw. Pangalawa, yung hindi regular. At pangatlo, al-halatu thalitha, idha lam takun laha adatun wala sifatun tamizu biha al-haydu min gayrihi. Na yung babae na wala siyang regular na menstruation, pero nahihirapan siya na i-distinguish yung haid sa istihada. Kasi maaring yung istihada, kumbaga yung dugo niya malapot din na lumalabas o yung haid niya malabnaw na lumalabas. Ganun. Kasi yun yung isa sa mga distinction nila dun sa consistency o sa density. Maaring may babae na may kalagayan siya na ganun. So yung una, ito yung pinakamadali na kalagayan para sa babae. Na kung regular yung kanyang buwan ng dalaw, halimbawa darating ito every katapusan ng buwan, about 27, 28, ganun. So anumang pagdurugo na darating liban pa sa mga petsa na ito, malamang ay istihada. Malamang ay istihada. Na sinasabi nga dito, bi antakuna muddatal haid ma'lumatun ladayha qabla al-istihada. So nalalaman ng babae ang kanyang mga panahon na meron siya supposedly na buwan ng dalaw bago pa dumating ang istihada.
fahadihi tajlisu qadra adatiha. So kapag yung babae, halimbawa dinatnan ng istihada, at ito ay natapat nga sa panahon na alam niya na meron din siyang buwan ng dalaw, hindi niya gagawin ang mga gawain na bawal ang mga ito sa may haid. Halimbawa, watadu'us salata was siyam, hindi siya magsasala at mag-aayuno. Watuaddu haidan, at bibilangin niya yung mga araw na supposedly meron siyang haid. Faidan tahat adatuha, igtasalat, wasallat, waaddatid dam al-kharij, dam al-istihada. Naintindihan ba ninyo? So, halimbawa nga, yung babae na may regular na menstruation ba, nagkakaroon siya madalas 27, 28, 29. Tapos, sa mga panahon din yun, nagkataon din na nagkaroon siya ng istihada. Kasi pwede ngang mangyari yun. Okay? So, sa mga ganon, ibibilang niya yung mga araw na regular na meron siya 3 araw, na yun lang ang haid. Pag lumipas na yung 3 araw at meron pa rin pagdurugo, ituturing niya na yon bilang istihada at pwede na siyang magsala at mag-ayuno. Pero nga, kailangan niyang gawin yung mga kondisyon na nabanggit kanina. Na kailangan niyang magwudu bago mag-sala. Tuwinang bago magsala. Kahit pa hindi siya nakagawa ng ibang nakakasira ng wudu kapag meron siyang istihada, kailangan niyang magwudu. At ito nga ay ayon doon sa isa pang hadith na iniulat ni Ummu Habiba. Iniulat ito ni Imam Muslim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ummu Habiba, imkithi kadra ma kanat tajlisuka ma kanat tahbisuka haydatuk. Manatili ka na hindi nagsasala sa bilang ng mga panahon na pinagbabawalan ka na magsala dahil sa iyong buwan ng dalaw. So magtasili at pagkatapos ito ay maligo ka, wasalli. Pagkatapos ay magsala ka. Okay, so yung binibilang lang niya yung kanyang mga araw na regular na meron siyang buwan ng dalaw. Ngayon yung pangalawa, kung wala siyang regular na mga araw ng menstruation, petsa o pati na rin yung haba ng panahon ng kanyang buwan ng dalaw. Naintindihan ba ninyo? Ha? Hindi? Hindi naman kasi kayo nagkaka-menstruation. Okay lang. Pero kahit pa paano dapat maintindihan nyo. Kasi pag mag-asawa kayo, magkaroon kayo ng kapatid na babae, dapat alam nyo yan, inshallah. So yung pangalawa, yun nga yung babae na hindi regular yung kanyang menstruation, idha lam takun laha adatun ma'rufa, lakin damuha mutamayyizun ba'dahu yahmilu sifatul haid. So itong babae na ito, maaring irregular yung kanyang period. Sa English kasi tinatawag din siyang period. Pero sa pagkakataon na ito, di ba yung number 3, irregular din. Pero dito sa number 2, irregular yung menstruation niya, yung period niya, pero may distinction, nakikita niya yung distinction sa pagitan ng menstruation at saka ng istihada, sa pagitan ng haid at ng istihada. Biyan yakuna aswad aw thakinan aw lahu raiha. So tinukoy dito yung 3 na distinction sa pagitan ng haid at ng istihada, katulad na nabanggit ko kanina. Yung dugo ng buwan ng dalaw, madalas mas maitim. Bakit tinutukoy na sinasabi ko madalas? Kasi nga minsan maaring magbago. Okay? Pinag-aralan namin to. Hindi ako nagkakaroon nito. Baka iniisip ng kambal, daming alam nito. So, mas maitim siya kaysa sa istihada. Kasi nga dugo talaga yung istihada. Dugo siya na. Alam mo, masugatan ka, yung dugo. Ganun yung istihada. Pero yung yung haid, yun nga yung egg cell na hindi na fertilize. Tapos yun naging naging dugo siya. Mas maitim, mas malapot, mas mas dense kasi siya, kumbaga. At saka may amoy.
So yung sinasabi nila masangsang o maano daw, amoy malangsa, yun yung buwan ng dalaw, yung dugo ng buwan ng dalaw. Whereas yung isa, yung istihada, so hindi siya ganun ka itim. Maaring pula talaga siya na katulad ng dugo. O malabnaw katulad din ng dugo. At wala siyang amoy na katulad ng haid. Walbakiyo yahmilu sifatul istihada. At ang natitira, iba pang mga dugo na walang katangian na ganito, istihada siya. Okay? Damun ahmar laysa lahu raiha. So kung ang lumalabas ay dugo na pula talaga, asing katulad ng dugo na kapag nasugatan ka, o yung ilong mo nagdugo, o yung ngipin mo nagdugo, ganun ang istihada, pula. Okay? Actually, yung dugo daw natin, kaya rin nagiging pula pag nasusugatan tayo kasi na ano siya, nagre-react siya sa oxygen sa paligid kasi may oxygen yung ating mga dugo. Actually, dugo yung nagdadala ng oxygen sa mga bahagi ng ating katawan. Okay, yung tinatawag na hemoglobin. Tama ba? Yun ba yun? Baka mali eh. Sabihin ng kambal. Yung nga, yung dugo yung nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kaya siya umiikot-ikot. Nagdadala ng oxygen, pati carbon dioxide, nutrients, lahat siya. Alhamdulillah. So ganun kakomplikado yung dugo ng tao. At yung dugo, napoproduce siya doon sa bone marrow ng tao. So isipin niyo yan, yung dugo doon pala nang gagaling. Yun ang nagpo-produce. Kaya kumbaga, imposible na yung tao ay nabuo lang ng basta-basta na walang lumikha sa kanya. So karugtong dito, so yun nga, ang istihada ay madalas pula at walang amoy. Wa fi hadhihi hala taruddu ila al-amali bitamyiz. So sa ganitong pagkakataon, kailangan niyang tiyakin kung yung dugo ba na lumalabas ay haid o istihada. Yung nga, katulad ng sinabi ko sa inyo dati, yung tinatawag na galabatul dhann, yung pinakamatimbang na pag-aakala mo, yun ang panghahawakan mo. Sa sala, hindi mo masigurado, 3 ba o 4 na rakaan na yung nagawa mo, hindi gawin mo yung kung ano yung mas matimbang sa'yo. Okay? So ganito rin sa pagkakataon nito. Nakita mo yung dugo, tingnan mo kung ano mas matimbang para sa'yo. Ito ba istihada o ito ba haid? At pagkatapos noon, kumilos ka ayon doon, inshallah. Kasi magkamali ka man, walang problema. Kasi nagkamali ka hindi mo naman sinasadyang magkasala. Ito yung nababanggit no sa hadith, yung sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah ay nagpapaumanhin para sa aking ummah sa pagkakamali, sa pagkalimot, at sa bagay na pinilit sa kanya. So yung pagkakamali na tinutukoy dito, ito yung nagkamali. Na nagkamali ka sa desisyon mo dahil yun lang yung yun yung nalaman mo, yun yung inakala mo. Yung dugo, inakala mong haid, hindi ka nagsala, akala mong istihada, nagsala ka na, pero hindi pala, walang problema doon, inshallah. Yung sa mga ganitong bagay, kunin ang kung anong mas matimbang sa iyong pag-aakala, inshallah. Merong hadith, iniulat ito ni Abu Dawud, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Fatima bint Abi Hubaysh. Siya rin yung kanina na natukoy, pero ibang hadith na ito. May kinalaman din doon sa istihada at haid. Idha kana damul haid fa innahu aswadun yu'raf. Ang dugo raw ng buwan ng dalaw, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay dugo na may itim na nakikilala ninyo o nakikilala natin. Faamsiki anis sala, na kapag meron kang haid, huwag kang magsasala. Faida kanal akhar fatawadda wasalli fa innama huwa urok. Pero kung yung ibang pagdurugo, yung nga istihada, maghudo ka, magsala dahil ito ay dugo na galing sa ugat. At panghuli, alhalatu thalitha, na ito nga, irregular pa rin yung kanyang irregular ang kanyang buwan ng dalaw. Pero yung una,
So maaring hindi niya ma-distinguish ng maayos, pero kumbaga may mga palatandaan. Pero dito, sa pangatlo, idalam takun laha adatun la sifatun tamizu biha al-haid min gairihi. Siya yung babae na irregular ang buwan ng dalaw at hindi matukoy nga kung yung dugo ay istihada o haid sa pamagitan ng mga katangian nito. Fahadihi tajlisu galabal haid sittan o sabaan. So para sa tao na ito, sa babae na ito, ay hindi siya magsasala ayon sa regular na tinatagal ng buwan ng dalaw ng kababaihan na 6 na araw at 7 araw. Pero siyempre ito ay ayon sa kanyang galabatudon, ang kanyang pinakamatimbang na pag-aakala. Lianna hadihi adatu galibin nisa. Dahil ito ang regular na tinatagal ng buwan ng dalaw ng karamihan sa kababaihan. Kumbaga yung average, ito siya. 6 na araw o 7 araw. Wa ma yauddu hadihi al-ayyam min ad-dam yakunu damul istihada tagsilu. At ano pang wa ma ba'da hadihi al-ayyam min ad-dam yakunu damul istihada. At ano pa bang pagdurugo pagkatapos ng 6 o 7 araw na ito ay istihada na may tuturing. Ito ay huhugasan niya o siya ay maliligo. Thumma tusalli. Siya ay magsasala. Watasum at pwede na rin siyang mag-ayuno. Okay? Ito ay ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Abu Dawud. Sinabi niya kay Hamna bint Jahash, innama hiya raqdatun minash shaitan. Fatahidi sittatu ayyamin o sab'ati ayyamin thumma magtisili. Yung kalagayan daw na nalilito ang babae kung haid ba yun o istihada, yun ay panlilito sa kanya ni Satanas, kaya ang gawin niya ay bilangin niya, ituring niya na ang 6 na araw, ito lang talaga yung araw na nagkaroon siya ng buwan ng dalaw. 6 o 7 araw. At pagkatapos ito ay maligo siya, faidastan fa'at fasalli wasumi fa inna dalika yajza'uk. At pagkatapos ito, ikaw ay magsala. Ibig sabihin pagkatapos yung 6 o 7 araw, ikaw ay magsala na at mag-ayuno dahil ito ay sapat na para sa iyo. Fa inna dalika yajza'uk, sapat na sa iyo yung 6 na araw na yun na maituring bilang haid. Wa ma'na raqdatu minash shaitan, ya'ni daf'a. So yung kahulugan daw ng rakda na binanggit doon sa hadith, ito yun nga, panlilin lang o pagbulong ni Satanas para pigilan ka na gumawa ng pagsamba. Kasi may buwan ng dalaw, di ba? Hindi siya magsasala, hindi siya magpapasting. So nililin lang ka ni Satanas na hindi mo magawa yung mga ngayon sa pamagitan ng pagbubulong sa iyo na yung nararamdaman mo o yung nangyayari sa iyo ay haid. Pero hindi naman haid. Inna shaytana huwa alladhi haraka hadaddam. At si Satanas daw, minsan siya yung nagdudulot na dumaloy ang mga dugo na ito para malito ang kababaihan. Sa tatlo ito, ulitin natin, tatlo. Yung merong regular na menstruation, na kung magsasabay yung menstruation niya at yung istihada, yung mga araw na alam niyang dapat meron siyang menstruation, yun lang ang meron siya. Yung liban pa doon, sobra pa doon, istihada na yun, okay? Pangalawa, irregular yung kanyang menstruation, pero alam niya o nakikita niya yung distinction sa pagitan ng dugo niya at nung kanyang buwan ng dalaw. Pangatlo, irregular din, pero nahirapan siyang ma-distinguish yung pinagkaiba nila nung haid at nung istihada. Kaya bibilangin na lang niya yung 6 na araw o 7 araw ng kanyang pagdurugo na yun lang talaga ang haid at ang ibang natitira ay istihada, inshallah. So dito lang tatapos yung madugo na kabanata. Nahirapan ako mag-explain Madugo na kabanata dito sa Kitabut Tahara. Susunod inshallah, sala na, alhamdulillah. Tatalakayin na natin yung sala,
Inshallah, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.